Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabulo ang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging papel ng mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aalis ng Pilipinas sa gray lists ng Financial Action Task Force o FATF. Kasunod nito, hinimok niya ang mga opisyal ng gobyerno na magdoble kayod sa pagpapatupad ng reforma laban sa money laundering at terrorist financing upang hindi na muling mapabilang ang bansa sa listahan. Ang FATF ay isang international watchdog na nagtatakda ng mga pamantayan laban sa dirty money. Noong Pebrero, naalis ang Pilipinas sa gray lists, isang hakbang na malaki ang may tutulong sa mga OFW at sa pag-angat na ekonomiya ng bansa. We must tighten our enforcement against money laundering and terrorism financing. We must strengthen our financial system so that it can withstand the more sophisticated and technologically advanced challenges faced by the financial sector. The challenge to all of us is to never allow our country to slip into the gray list again. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12-1811 o ang Adjusted DFA Retirement Benefits Act. Nangangahulugan ito na isa ng ganap na batas ang dagdag benepisyo ng mga retiree ng Department of Foreign Affairs. Batay sa nilagdaang batas, magkakaroon ng dagdag benepisyo ang mga retiradong empleyado ng DFA. Saklaw nito ang dating mga opisyal, empleyado ng DFA na 65 years old at nagsilbi sa DFA sa loob ng 15 taon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na papadalhan pa rin ng imbitasyon si Vice President Sara Duterte para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa opisyal, kung pauunlakan nito ang imbitasyon ay sa VIP section ng plenary hall ito mauupo kasama ang iba pang panauhin. Just like all the other participating agencies, no? Lahat yan, there will be a formal invitation that will be sent to all these guests, no? Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ng Malacanang ang paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kaugnay ng kontrobersya na kinakaharap ni Congressman Paulo Duterte. Gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sagutin na lang ng kongresista ang reklamong inihain laban sa kanya. Naharap sa physical injuries at grave threats complaints si Congressman Duterte matapos ay reklamo ng isang businessman na taga Davao City na kumalat sa social media kamakailan. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Hataw Balita ngayon. Tahasang pinangalanan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot anya sa drug overdose sa Estados Unidos. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni BP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos doon sa loob
loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nagdoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Hataw Balita ngayon. Samantala, marin namang itinanggi ng Malacanang ang pagdawit ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Lisa Marcos sa drug overdose issue. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni BP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng kumpanyang Infinitus Marketing Solutions Incorporated na hindi ito sangkot sa mga aktibidad na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas. Ang Infinitus ay napabalitang nagpapalaganap umano ng mga maling impormasyon para impluwensyahan ang nalalapit na 2025 midterm elections. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones kahapon, kinumpirma ng kumpanyang tumanggap sila ng halos 1 milyong pisong halaga ng cheque mula sa Chinese Embassy, ngunit para lang sa isang event. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. We hold the event in Manila Hotel for the UPCO event. Actually, President Marcos and some other company joined this event. You were hired by the Chinese embassy? Yeah, because we are the PR company for Chinese embassy. Hataw Balita ngayon. Tol ang namataan kahapon sa 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Teresa Magbanwa at isang air asset para i-monitor ang research vessel na nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Naglakbay ang barko ng hindi akma sa Freedom of Navigation at may palatandaan ng maritime scientific research ng walang pahintulot, paglabag sa sovereign rights ng bansa. Napansin din ang Shanghai Yonshi, isang deep sea submersible at isang rigid hull inflatable boat na kumukuha ng kagamitang ginagamit sa pananaliksik. Ayon sa PCG, ito ay patuloy na may illegal research activities ang China sa EEZ ng Pilipinas. Hindi na nagbigay ng update ng PCG kung nakaalis ang nasabing barko. Hataw Balita ngayon. Samantala, naglabas ng mensahe sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sunod-sunod na aksidente na sangkot ang mga sasakyan na nauuwi sa pagkasawi ng ilang pasahero. Tiniyak ng Pangulo na hindi masusundan ang mga nangyaring trahedya kaya inatasan nito ang Department of Transportation
na papanagutin ang mga responsable at magpatupad ng kinakailangang reforma. Ipinagutos ni PBBM na suriin ang driver license sa bansa, magsagawa ng audit sa mga bus operators, magpatupad ng crackdown sa mga mapang-abuso, lalo na ang mga mahabang oras ng pagmamaneho. Ayon sa Pangulo, ang sobrang pagod at stress para makakota ay nakadaragdag sa kawalang pag-iingat ng mga driver. Hataw Balita ngayon. Kasunod ng dumaraming bilang ng aksidenteng kinasasangkutan ng mga driver ng pampasaherong sasakyan, inatasan ng Department of Transportation ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na paigtingin ang inspeksyon sa mga public utility vehicles at higpitan ng polisiya sa pagkuha ng driver's license. Bukod sa paghihigpit sa roadworthiness inspection sa mga PUV, gagawin na ring mandatory every 90 days ang drug testing sa mga tsupera. Hanggang 4 na oras na lang din ang dapat na itatagal ng pagmamaneho ng isang driver at kung mas mahaba ay kailangan na may karelyebo na ito. So I'm also asking LTO and LTFRB to fix that. No? From the President himself. Yung driver education natin kaya ang problem. Tutuhanin na natin. Again, wala naman tayong kailangan i-invent eh. Ginagawa na yan ng ibang bansa eh. Kukopein mo na lang eh. Pero kailangan tutuhanin. Wala na yung patulasan. Wala na. Buhay ito eh. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng Commission on Elections sa Malacanang na ideklarang holiday ang May 12. Ang nasabing petsa ay ang araw ng halalan para mas maraming Pilipino ang makaboto. Sa pahayag ni CAMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sinabi nito na bagaman nakadeklarang special non-working holiday ang nasabing petsa, mas mabuti pa rin may opisyal itong deklarasyon mula sa Office of the President. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Economy and Planning and Development o DepDep na gawing competitive ang Pilipinas bago ang taong 2034. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapataas ng kabuuang labor force participation rate sa Pilipinas. Ayon kay DepDep Undersecretary Rosemary Edilion, alinsunod ito sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Trabaho para sa Bayan Act noong 2023. Ang 10-year plan ay target na makalikha ng mas maraming dekalidad na mga trabaho para sa mga Pilipino upang mas mapaganda ang labor market ng bansa. Even on the part of labor market governance, ma-enhance natin yung mga job forecasting protocol, yung mga skills need anticipation models natin, ma-improve natin. On the part of labor supply, maging future ready. So this is the intent. Hataw Balita ngayon. 4 na sasakyan ang nagkarambola sa Davao City na pinagtulungang i-rescue ng 3 rescue teams. Samantala, naawi naman sa paghampas sa ulo ang umano'y biruan ng magkaibigan sa Bacolod City. Si Leslie Huidem, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tudungan ka ni Ma? Tudungan ka ni Ma? Ito kami sila mama. Tudungan ka ni Ma? Ma'am. Kami si mama te. Kami sila mama te. Kami sila mama te. Matinding hinagpis ang naramdaman ng binatilyong ito sa pag-aalala sa kanyang mga magulang. Nakaipit pa kasi sila sa sinasakyang minivan ng madatna ng UNTV News and Rescue Team Davao. Nadamay ang kanilang sasakyan sa multiple car crash na nirespondihan ng team pasado 10:00 ng gabi, May 4, 2025, sa harap ng isang gasolinahan sa Diversion Road, Buhangin, Davao City. Pabalik na po kami sa base dahil patapos na po ang roving namin na marinig po namin sa radyo na pinupull out ng CDRMO ang ilang barangay responders na magkakalapit. Nung dumating po kami sa scene, nadatnan po namin ang isang minivan sa gitna ng kalsada. Nagtulong-tulong ang responders mula sa Davao City Central 911,
Barangay Buhangin at Barangay Matuod at UNTV News and Rescue sa pag-alis ng mag-asawa sa pagkakaipit ng mga ito sa nayuping sasakyan dulot ng aksidente. Sir, i-check di ka sir ha kung asa pa asa man. Ganito na. Kani? Right side. Kani? Check na to. Dili? Dili? Asa man? Dili? Kani? Nagtamo ng hiwa sa kaliwang tuhod at kanang paa ang driver ng minivan bukod pa ang idinadaing nitong sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib. Pauwi na sa Tugbok, Davao City ang 36 anyos na lalaki at ang pamilya ng masangkot sa aksidente. Batay sa investigasyon, nasa 4 na sasakyan ang nagkarambola na nagresulta ng 7 na sugatan kabilang na ang mag-asawa at ang kanilang mga anak. Dinala na ang mga biktima sa Southern Philippines Medical Center. Hindi na sa lugar na. Pasado alas 11 ng gabi nitong May 2 nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa DRRMO Bacolod. Kaugnay ito ng isang insidente sa Police Station 4, Barangay Villamonte, Bacolod City. Agad na rumisponde ang team at nadatnan ang isang 24 anyos na lalaking nagtamo ng matinding hiwa sa ulo matapos hampasin ng bakal na tubo. Nasa 1.5 pulgada naman ang diameter ng tubong inihampas sa biktima. Nilapatan agad ng pangunang lunas ng rescue team ang biktima sa pamamagitan ng paglalagay ng gasa at pagkontrol sa pagdurugo. Ayon sa pahayag ng lalaki, nagbibiroan lamang sila ng kanyang katrabaho ngunit nauwi ito sa pikunan dahilan upang siya ay mahampas sa ulo gamit ang bakal na tubo. Matapos ang pagsusuri sa nasabing biktima ay agad nang dinala at inendorso ng UNTV News and Rescue sa Bacolod Queen of Mercy Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula sa California, USA. Muling ipinabot ni US President Donald Trump ang kanyang interes na mapasa ilalim ng Amerika ang Greenland at Canada. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, nananatiling mataas ang posibilidad na makuha ang Greenland dahil sa yaman ng likas na mineral ng bansa. Gayunpaman, aminado rin ang Pangulo na tila malabong mangyari ang parehong plano sa Canada sa ngayon. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita ngayon. Hindi isinara ni US President Donald Trump ang posibilidad ng paggamit ng puwersa upang sakupin ang Greenland at Canada. Gayunpaman, sinabi niyang ang isang pag-atake sa Canada ay mukhang hindi mangyayari. Ayon kay Trump, kailangan niya ang Greenland para sa pandaigdigang seguridad. Mula nang mahalal si Trump, naging hangarin na niya na makuha ang Greenland dahil sa yamang mineral nito at estratehikong lokasyon. Sa Canada naman, inamin niyang minsan niyang naiisip na gawin itong ika-51 estado ng Amerika, ngunit iginiit niyang hindi niya nakikita ang posibilidad nito sa kasalukuyan. Hindi naman naniniwala si Canadian Prime Minister Mark Carney sa mga pahayag ni Trump. Ayon kay Carney, sinusubukan pa rin ni President Trump na sirain ng Canada upang mapasakamay ito ng Amerika. Samantala, nakatakdang magkita sina Trump at Carney sa Martes sa White House. Ayon kay Trump, muli niyang tatalakayin kay Carney ang posibilidad na maging bahagi ng Amerika ang Canada dahil sa $200 billion subsidiya nito taon-taon mula sa US. Wala namang naipakitang matibay na batayan si Trump nang tanungin siya tungkol sa usaping ito. Erica Luzon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nagbigay ng matinding babala ang Defense Minister ng Iran na si Aziz Nazirzadeh na ang Tehran ay gaganti sa anumang pag-atake mula sa Estados Unidos o Israel. Mula sa Edmonton, Canada, may umahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Charles. Ano ba yung nagudyok sa Iran Defense Minister para magpahayag ng babala? Ms. Beverly, nagpahayag ng babala si Nazirzadeh kaugnay sa banta ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maghihiganti matapos lumapag ang isang missile na inilunsad ng Houthi militia malapit sa Ben Gurion Airport, ang pangunahing paliparan sa Israel. Ayon kay Netanyahu, nagmula sa Iran ang mga pag-atake ng Houthi at kanilang tutugunan ang insidenteng ito. Simula noong ika-15 ng Marso, sinasalakay ng Estados Unidos ang mga kuta ng Houthi sa Yemen. Ipinahayag ni US President Donald Trump na pananagutin nila ang Iran sa anumang atake ng grupong Houthi. Naglulunsad ng missiles at drones ang Iran-aligned Houthi laban sa Israel bilang suporta sa mga mandirigmang Hamas. Nilinaw naman ni Nazirzadeh na kumikilos sa mga Houthi batay sa sarili nilang motibasyon at hindi sa direktang utos mula sa Iran. Bagamat sinusuportahan sila ng Iran, wala umanong intensyong manakit ang Iran sa mga kalapit nitong bansa. Gayunpaman, binigyan diin niya na ang mga base militar ng US sa rehiyon ay maaaring maging target ng Iran kung magpapatuloy ang mga hostilidad. Kasunod ng mga pahayag ng Iran Defense Minister, pinakita rin ng Iran ang kanilang bagong solid fuel ballistic missile na tinatawag na Qasem Basir na may saklaw na umaabot hanggang 1,200 kilometro. Balik sa iyo, Beverly. Okay, maraming salamat, Charles Corpus, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nabigo ang Israel na harangin ng isang missile mula sa Yemen dahilan upang pansamantalang isara ang international airport ng bansa. Dahil sa nangyaring insidente, nakita ang kahinaan ng depensa ng Israel at ang kakayahan ng Houthi na umatake sa kabila ng patuloy na opensibang militar ng Estados Unidos. Ito ang umahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon. Nantala ng humigit kumulang 30 minuto ang mga biyahe ng eroplano sa Ben Gurion Airport malapit sa Tel Aviv nitong linggo matapos bumagsak ang isang missile sa paligid ng paliparan. Ayon sa militar ng Israel, ilang ulit nilang sinubukang harangin ang naturang missile. Inako ng grupong rebeldeng Houthi mula Yemen ang responsibilidad sa pag-atake at iginiit nilang ito ay isinagawa bilang pagtutol sa umano'y genocide ng Israel laban sa mamamayan ng Gaza. Nagbabala rin ang grupo na muling atake partikular sa Ben Gurion Airport. Ito ang kauna-unahang matagumpay na pag-atake ng grupong Houthi sa isang international airport ng Israel. Dahil dito nangako sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng matinding pagganti laban sa Houthi. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, ang kanilang tugon ay magdudulot ng makapitong pinsala sa grupo. Matatandaang sa pagsisimula ng digmaan ng Israel laban sa Hamas noong Oktubre 2023, sabay-sabay silang inatake ng mga missile at rocket mula sa Hezbollah sa Lebanon at ng mga Houthi sa Yemen, mga grupong kilalang sumusuporta sa mga Palestinian. Halos lahat ng mga pag-ataking ito ay naharang ng depensang panghimpapawid ng Israel. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang Israel na tuluyang pigilan ang kakayahan ng grupong Houthi na maglunsad ng ballistic missile sa kabila ng pinagmamalaki nilang missile defense system. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga umaalis na mga high-achieving na mga kabataan sa New Zealand na nakapagtapos ng pag-aaral. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa isang ulat ng Ministry of Education sa New Zealand na 6% o 370 school leavers noong 2023 na may pinakamataas na NCEA attainment ay nasa ibang bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa rito 12% o 110 na estudyante na may international qualifications at 10% o 300 na estudyante mula sa mga pribadong paaralan sa bansa ay umalis ngayong 2024.
Ito ang pinakamataas na bilang na naitala sa loob ng 15 taon. Layo ng nasabing pag-aaral na tukuyin kung tumataas ba ang bilang ng mga high-achieving students sa New Zealand na pinipiling mag-aral sa ibang bansa. Bagaman hindi matukoy ang tiyak na dahilan, ilang mga posibilidad ang nakikitang rason sa likod nito, tulad ng pagkakaiba sa kalidad ng edukasyon, global exposure, estado sa buhay ng pamilya, at mas maraming oportunidad sa ibang bansa. Ayon kay University's New Zealand Chief Executive Chris Whelan, maaaring ang pagtaas ng bilang ng mga umaalis na estudyante ay isang post-pandemic spike. Aminado rin si Whelan na may mga pamilya at mag-aaral na mas pinipiling mag-aral sa ibang bansa dahil sa mas maraming oportunidad doon. Ngunit natitiyak din niya na malaking porsyento ng mga umaalis ay nagbabalik sa kalaunan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa California, USA na tinaguriang The Golden State. Ako si Beverly Saison. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Bataan PNP at iba't ibang law enforcement sinimula na ang ipakalat sa lalawigan upang siguruhin ang maayos at payapang eleksyon. Si Mel Aquino, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Mel, magandang umaga sa iyo. Anong lugar ang pangunahing babantayan po ng mga ipinakalat na pulis at law enforcer diyan po sa Bataan? Yes, Miss Annie, magandang umaga. Ang ilan doon sa mga pangunahing lugar na babantayan dito sa lalawigan ng Bataan ay yung mga polling precincts na mula doon sa 11 munisipalidad at nag-iisang syudad dito sa lalawigan ng Bataan, Miss Annie. Nakataas na sa full alert status ang pambansang pulisya sa lalawigan ng Bataan. Ito ay kasunod ng 100-day security plan ng PNP na naglalayong panatilihin ang integridad at seguridad ng ating electoral process. Kahapon ay formal na pinasimulan ang send-off ceremony para sa darating na 2025 national and local elections sa lalawigan sa pangunguna ng Commission on Election o COMELEC at PNP Bataan. Kasama ang lahat ng law enforcement agency sa lalawigan. Mahigit sa 700 mga pulis ang ipinakalat, bukod pa ang ibang ahensya na kabilang sa pagpapanatili ng kaayusan ng darating na eleksyon. Sa kabuuan ay nasa 1,500 mga law enforcement personnel ang nakakalat sa buong lalawigan. Kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba't ibang mga force multiplier. Kahapon rin ay personal na inikot ni Bataan PNP Officer in Charge Police Colonel Marites Salvadora ang ilan sa mga pangunahing polling precincts sa buong lalawigan na pinagsagawaan ng final testing at sealing ng automated counting machine na gagamitin sa darating na eleksyon. Patuloy rin ang isinasagawang mga checkpoints sa buong lalawigan upang siguruhing walang sino man ang makagawa ng kriminalidad na maging panta sa darating na Mayo 12. Miss Annie, ito nga ang nakalipas na linggo din ay personal din na binisita nga ni OIC Police Colonel Marites Salvadora yung dalawa sa pinakamalalaking coal power plant dito sa lalawigan ng Bataan na pinagmumulan ng supply ng buong Central Luzon upang siguruhin na sa darating na Mayo 12 ay mayroon tayong sapat na supply ng kuryente para nga doon sa ating darating na eleksyon. Yan muna ang update mula dito sa Bataan. Balik sa inyo dyan sa studio, Miss Annie. Maraming salamat, Mel Aquino. Wala po dyan sa Balanga City, Bataan. Hataw Balita Ngayon. Nagtalaga ng nasa mahigit 800 automated counting machines o ACM ang Commission on Election o COMELEC Bicol bilang contingency plan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aberya sa panahon ng botohan sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon.
Nasa 821 automated counting machines o ACM ang inila ng Commission on Election o COMELEC Region 5 bilang contingency plan sa araw ng halalan sa May 12. Magsisilbing pamalit o backup machines ang mga naturang ACM kung sakaling magkaaberya o magmalfunction ang isang ACM sa mismong araw ng halalan. Makikipag-ugnayan din agad ang poll body sa National Technical Support para mapalitan agad-agad ang mga nag-breakdown na makina sa botohan. Nasa 5,877 polling centers ang sumabay sa testing and sealing upang masiguro na gumagana ang mga makina at handang magamit sa buong Rehiyon 5. Na-deploy na din ang lahat ng ACM at iba pang materyales na kakailanganin sa eleksyon sa iba't ibang voting centers upang maiwasan na ang anumang delay. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Higit 1,000 automated counting machines ang i-deploy ng COMELEC sa polling precinct sa Davao City ngayong halalan. Kahapon ay ipinadala na ang mga ACM at iba pang election paraphernalias na gagamitin sa lungsod. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sinimulan nang ipadala kahapon sa mga polling centers sa Davao City ang higit 1,000 automated counting machines na gagamitin sa lungsod ngayong halalan. Ang bawat machine na ide-deploy ay base sa bilang ng mga registered voters sa bawat distrito. 418 machines sa District 1, 385 sa District 2, at 370 machines sa District 3. Hindi pa kasama rito ang contingency machines. Bago pa man dumating ang mga election paraphernalia sa mga gagamiting paaralan, may nakaantabay ng mga pulis para magbantay bukod ang mga nasa polling centers. Once nga naanay mga election paraphernalias, especially sir nga naanay mga VCMs sa mga polling centers, nanagyud diha ang mga PNP personnel sir nga magbantay. Tagduha sir no atong minimum mga magbantay sa mga polling centers nga naanay mga VCM sir. 24 hours hangtod nga mag-election na gyud sir. Hinihingi naman ng DCPO ang kooperasyon ng mga Dabawenyo para mapanatiling maayos ang gagawing pagboto. Hinihikayat ang mga Dabawenyo na gamitin ang kanilang karapatang bumoto at huwag hayaang mabili ang kanilang prinsipyo sa maliit na halaga. Piliin ang kandidatong inuuna ang kapakanan ng nakararami kaysa pansariling interes. Gladys Tuabi, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna kung saan magsasagawa po tayo ng medical mission maya-maya po lamang. At ngayong umaga makakapanem din po natin ang punong barangay na si Ginoong Raydan de la Cruz para po alamin ang kalagayan ng mga residente rito. Good morning po, Barangay Captain Raydan. Good morning po, sir. Isang magandang umaga po at pinagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan. At Kap, ano po ang mga pangunahing serbisyong medikal ang kasalukuyang iniaalok po ng Barangay Health Center para po sa mga residente? Sa kasalukuyan po dito po sa ating bayan, sa bayan ng Lumban po, no, as embroidery capital of the Philippines po, ang ating pong pamahalaang bayan ay meron naman po mga serbisyo na ino-offered pagdating po sa healthcare service, pero yun nga lang po limitado, kaya yun nga po pinilit natin na makapag-request po ng ganitong gawain para matulungan po yung ating mga kabarangay at maging mamamayan po ng bayan ng Lumban. Sa ating pong health center, bagamat tayo po ay third class municipality, ang pondo po natin ay alam po naman natin na limited lang. Yung medical dental mission po talaga ay hindi po nakikatered lahat, pero kaya nga po ganun yung sistema, mas minabuti po natin na makapag-conduct po ng gantong gawain. Gaano po ba karami yung residente po natin dito sa Barangay Wawa? Sa Barangay Wawa pa lang po, no, meron po tayong 5,000 plus residents po. No? At ano po yung kalimitang dinudulog po nila na sakit? Sapat po ba yung pasilidad o yung pondo na ibinibigay po na libreng gamot, Kap? Yun nga po, no, dito sa ating pong bayan, dito po sa barangay natin, meron po tayong maliit na health center na hindi po talaga kaya namin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kabarangay kasi meron po tayong on-call nurses at meron po tayong mga BHW and BNS na hindi naman din po ganoon
aware pagdating po doon sa mga sakit ng mga mamamayan natin. Kaya yung mga kabarangay po natin talaga po na nagre-request na makapagsagawa po tayo ng ganitong uri ng medical mission po. Opo. So, paano nga po yun? Pagka po, halimbawa, marami nga pong dinudulog o inilalapit po sa atin yung pong mga residente po natin sa kanilang pangangailangang medikal, ano po ang agarang ginagawa po ng ating barangay? Dito po sa atin, ang pinakamalapit po natin hospital, Santa Cruz, Laguna. No po, yung mga karatig po natin is pribado na, no, which is medyo masakit pagdating po sa ordinaryong mamamayan. Kaya ang mga naibibigay lang po natin ay yung mga first aid lang po talaga. Pangalawa, yung mga sakit na hindi po talaga natetest na, no, nagdedepende lang po tayo base doon sa mga ilang prescription na alam natin na posible makatulong. Ayun. At ngayon, Kap, ano ho ang gusto ho nating sabihin sa ating mga kabarangay, lalo na't magsasagawa nga po tayo ng libreng medical mission dito po sa inyong lugar? Inaanyayahan po natin lahat po ng mga mamamayan natin sa bayan ng Lumban, hindi lang po sa Barangay Wawa, na samantalahin po natin yung pagkakataon na makapagpa-check up po tayo at mabigyan po tayo ng ganitong uri ng services mula sa UNTV dahil napakaganda po nitong programang ito. Pangalawa, ito naman po talaga ay hiniling din ng ating mga kabarangay na makapagsagawa po ng medical, dental, and optical mission. Kaya sana po ay pumunta po tayo na mas maaga para kahit papaano po ay matugunan po yung pangailangan. Especially po yung mga senior citizen natin. Then yung mga bata po, no. Madalas po kasi dito, uso po ngayon yung trangkaso, no. Medyo malaki pong problema pagdating doon sa mga bata kasi ang problema po kasi namin dito sa atin, may mga magulang na umaak na nurse, doctor, no, nagbibigay sila ng prescription na hindi man lang na-check yung kanilang mga anak, na which is nakakabahala, no. Kaya kung meron po tayo mga espesyalista ngayong araw, mainam na matignan sila base doon sa kanilang pangangailangan at mabigyan ng gamot na akma doon sa kanilang sakit po. Natatandaan ko, parang hindi po itong magiging unang medical mission ho ng UNTV dito po sa sa lugar niyo. Yes po, napakapalad ng Barangay Wawa, napakapalad po ng bayan ng Lumban kasi pangalawang pagkakataon na po ito, no. Noong nakaraan po ay parang last 2012 po ata nagawa po ng ganitong uri ng mission na marami po talaga natulungan. Kaya sa ikalawang pagkakataon po nung ako po yung naging po ng barangay, katuon po talaga yung mindset ko na kung magre-request po ako ng medical mission is UNTV po kasi talagang libre lahat, walang babayaran. Pangalawa, may mga espesyalista, may mga gamot, kompleto po yung serbisyo. At may mga abogado rin ho tayo ngayong umaga. Yes nga po, nabanggit po nung mga staff po ng UNTV. Kaya meron po tayong ilang mga kababayan na may mga katanungan, especially po dito sa amin, no, agricultural farm kami. May mga hindi pa rin malinaw sa kanila yung mga properties nila na minana nila or yung mga hatian ng lupa nila at then mga kinakailangan po talaga ng payong legal po. Ayan. May gusto pa ho ba kayo dagdag? May gusto pa ho ba kayo sabihin sa ating mga... Nagpapasalamat po ako sa MCGI Cares, sa UNTV po. Napakapalad po ng Barangay Wawa muli dahil nabigyan po kami ng pagkakataon. Salamat po sa Diyos dahil meron pong mga ganitong uri ng serbisyo po. Ayan, salamat po sa Diyos at maraming salamat po. Good morning po, Kap Raydan de la Cruz, ang punong barangay po ng Barangay Wawa, Lumban, Laguna. Suspendido ngayon ang lahat ng tourism activities sa Mount Pinatubo. Ito ay kasunod ng isang executive order na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Botolan, Zambales. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Department of Tourism o DOT ang lahat ng bisita na sumunod sa mga patakarang kaugnay ng paglalakbay at mga aktibidad na may kinalaman sa turismo sa Mount Pinatubo sa Zambales. Ito ay kasunod ng isang executive order na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Botolan, Zambales. Sa ilalim ng Executive Order No. 05 Series of 2025 ng LGU Botolan, nakasaad ang pansamantalang pagsususpinde ng lahat ng aktibidad, programa at proyektong may kinalaman sa turismo sa Mount Pinatubo hanggang sa muling abiso na nagsimula noong May 2, araw ng Biyernes.
Ang pagsususpinde ng mga aktibidad sa turismo ay bunsod ng pangamba ng mga kasapi ng 80 indigenous people ng Tarlac tungkol sa kanilang karapatang katutubo at mga aktibidad sa turismo sa lugar. Ayon sa National Commission on Indigenous People o NCIP, hinarang ng mga miyembro ng komunidad ng 80 ang daang patungong Mount Pinatubo Center noong April 18 upang ipanawagan ang patas na kabayaran at pagkilala sa kanilang lupaing ninuno. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang mga estudyante at ilang out-of-school youth sa kanilang summer job. Ito'y sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mahirap lamang ang pamilya ni James, kaya ngayong bakasyon sa halip na magpahinga at enjoy ang panahon kasama ang pamilya at kaibigan, mas pinili nitong magtrabaho para kumita ng pera na magagamit sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Isang rason is pera kasi kailangan po talaga yung pera kung magpupunta ka sa college or saan gusto mong pumunta after high school, senior high school. And yung second na reason is para may work experience po kasi majority ng mga trabaho nowadays is kailangan talaga ng work experience para sumali. Bukod sa kikitain, malaking bagay din para kay Sofia na isang high school graduate ang oportunidad na makapagtrabaho sa pamahalaan. Mahalaga po ito, especially po first time ko po, and for me para din po knowledge din po kung tungkol po sa sa City Hall po kung ano pong ginagawa nila. And then dagdag na din po experience sa akin para po this upcoming grade 12 po para po may may experience na po ako. Kabilang sina Sofia at James sa 300 mga kabataan na may edad 15 anyos pataas na nagsimula ng magtrabaho sa iba't ibang departamento sa pamahalaang panglungsod ng Baguio City. Ito ay sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES. Papasok sila katulad ng karaniwang mga empleyado tuwing office hours. Ito po yung program ng government to help the poor but deserving students. Opo. Itong kinikater namin, the city, yung mga estudyante po. Pero under the law, open po ito sa mga OSY or out of school youth. Opo. This is open for 15 to 30 years old. Tapos low income family earning, of course, mga individuals or families. Makakatanggap ang mga ito ng sweldo pagkatapos ng kanilang trabaho na ang 60% ay magmumula sa LGU at 40% naman ay mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim ng programa, ang mga kabataan ay itatalaga upang magtrabaho sa iba't ibang opisina ng pamahalang panglungsod tulad ng Management Information System Division ng City Mayor's Office o CMO, City Treasurer's Office, Business Permits and Licensing Division ng CMO at iba pa. Ang SPES ay isang programa sa pagtutulungan ng City Public Employment Service Office o PESO at Department of Labor and Employment o DOLE. Layunin ng SPES na turuan ang mga kabataan sa mga gawain sa opisina ng pamahalang lungsod ng City of Pines. Ang kanilang natutunan sa pagtatapos ng kanilang kurso ay malaking tulong para makapasok sila sa mga ahensya ng pamahalaan. Maaari ring maging asset ang mga batang produkto ng SPES para sa mga tanggapan at institusyon na kanilang mapapasukan. Bago sumabak sa trabaho ay sumailalim munang ito sa orientation na pinangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO. Ayon sa pamunuan ng Public Employment Service Office, 20 araw silang magtatrabaho sa tanggapan ng lungsod. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pagkasabay na nagsagawa ng blood donation activity, ang Members Church of God International o MCGI Guagua Chapter sa Pampanga at sa Rizal. Si Jenica Cruz, humahataw.
Napakahalaga sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang dugo na nagsisilbing pandugtong ng buhay ng isang kidney patients. Ayon sa NKTI, nasa average of 50 to 100 bags ng dugo bawat araw ang kinakailangan. Kabilang narito ang mga sumasailalim sa dialysis, operation at iba pang mga medical procedure. Kaya ayon kay Angel Grace Baleta, isa sa mga tumatayong blood donor recruitment ng NKTI, isa sa kanilang trabaho ang maghanap ng mga magdodonate sa kanilang unit. Thank you po sa lahat ng donors from MCGI, especially po na marami po kayong natutulungan patients from NKTI or sa National Kidney and Transplant Institute. Marami po kasi sa aming mga kidney patients na nagdadialysis at the same time yung mga cancer patients namin na nangangailangan ng dugo na natutulungan po kayo. Hindi naman sinayang ni Ota Sineres ang pagkakataon na muli siyang makapag-donate ng dugo. Makalipas ang 2 taon na hindi siya nakapag-donate dahil sa kanyang high blood. Tuwan-tuwa ako dahil sa tagal ng panahon na yun na hindi tayo nakukunan, nakapasa tayo. At ito nga, nagpapasalamat tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makuha ng dugo. Pantulong din sa ating kapwa na nangangailangan. Yan. Nitong linggo, May 4, nagsagawa ng second quarter blood donation activity ang MCGI Guagua Pampanga Chapter sa Barangay Santa Cruz, Lubao, Pampanga, katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Hospital. Yung main reason kung bakit ako na-encourage na mag-donate ng blood, even though hindi po ako kasama sa religious affiliation, is the fact na pwede po akong makahelp sa ibang tao. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataon po na makagawa po ng kabutihan sa kapwa. Ang nag-encourage po sa akin, yung mga natutunan ko pong aral sa MCGI, nagagawa po tayo ng kabutihan na may kalakip po na pananampalataya at pag-ibig po. Lubos ang pagpapasalamat ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa patuloy na partnership ng MCGI para makapagdugtong ng buhay sa mga kapwa-taong nangangailangan. Actually po, nakakataba po talaga ng puso yung mga ganitong gawain ng institusyon. Actually po, nakaka-proud kasi ang MCGI po is one of our biggest partners sa mga blood donation. So, every time po talaga na may mga blood donation at ako po yung na-assign doon, na a-amaze po ako sa pagtulong po sa puso ng mga members po namin. Aabot sa 75 bag ng dugo ang naidonate ng MCGI Guagua Pampanga Chapter sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital na tiyak na makapagdurugtong ng buhay ng nangangailangang individual. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Samuel, Kapitulo 2, talatang 7. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-6 sa buwan ng Mayo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala nang shout out ha?
Sa ngalan muli po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Adet, Marvin, sa inyong lahat. Sa inyo po dyan, sa mga taga-hataw dyan. Thank you very much po. Ian and Jericho, Destine and Jamie. Ako po, si Annie Rentoy. Dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.